Lusot na sa Bicameral Conference Committee ang panukalang Philippine Maritime Zones Act na layong mapagtibay pa ang karapatan ng Pilipinas sa mga islang nasasakupan ng bansa. Si Daniel Manalasta sa sentro ng balita. Mas nalalapit ng sa batas ang panukalang Philippine Maritime Zones Act na layong mas mapagtibay ang ating karapatan sa mga islang nasasakupan natin at nagtatakda kung saan malayang pwedeng makapangisda ang ating mga kababayang mangingisda. Lusot na kasi sa Bicameral Conference Committee ang panukalang batas at ibinahagi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang ilang napagkasunduan nila kasama ang mababang kapulungan ng Kongreso. Yung salient points ay sinama natin yung sa Palawan, sinama natin yung sa Philippine Rice. Tapos nireconcile natin yung provision ng internal waters at saka archipelagic waters, which is legal and technical. Yun lang nagkaroon na okay na ngayon. Okay na ngayon. So for signing na rin yun ng Presidente kasi sinabi niya yun dati sa Singapore na kailangan i-approve na. Binigyan din para senador ang kahalagahan kung bakit ito dapat maisabatas. Ito ay sa gitna na rin ng tensyon sa West Philippine Sea at sunod-sunod na pangaharas sa mga barko ng China. Maliwanag yung karapatan natin kung saan yung ating boundary, maliwanag yun na may batas tayo na kung saan tayo pwede maglayag, pwede mangisda. Kagaya nung pinuntahan ko kahapon, nandun ako dun sa nawawalang mangingisda sa Zambales. Hanggang ngayon hindi pa nakikita, 14 days na. Tapos babalik na rin sa usapan, at may nakapark na Chinese Coast Guard sa Lubang, Mindoro. Ayon kay Professor J. Batong Bakal, maalaga ang panukalang batas na ito. Mas mapapalakas daw nito ang 2016 arbitral ruling. Especially for purposes of ensuring compliance with Philippine laws and regulations in its maritime zones and enabling enforcement even against foreign vessels in accordance with international law. This act will now set the stage for that. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.